Biyernes, 5 minutos bago mag-alas 6 ng gabi. Ito ang saktong oras sa tapos na aking trabaho sa araw na ito. Nakatapat ng cursor na hawak kong mouse sa logout button at nakahanda na rin aking gamit para madali makaalis ng opisina at makatawid kagad sa tapat na bar. Para ba mag-relax at uminom? Hindi. Ito ay para mapagandaan at makapasa sa tamang oras sa aking susunod na trabaho. Kumakanta ako sa bar na ito tuwing Miyerkules at Biyernes, alas 7 hanggang alas 6 ng gabi. Kailangan magsipag dahil maraming bayarin. At tumutulong ako sa pagpaparal na aking nakakabatang kapatid. Nasa awa ng Diyos, ilang buwan na lang ay makatapos siya ng kolehiyo. 1,500 ang bayad sa akin sa bawat tugtog ko dito. Puhunan ko lang yung malamig kong boses at aking gitara. Mabait ang may-ari ng bar. Kaya pinapinapili ko ang pagiging profesional tulad ng magpasok sa lamang oras at pagiging magalang sa mga parokyano nito. Nakapagraman na rin aking gagawin. Ang unang oras ay binubuo ng 5 sikat na kanta mula pa sa nakarang taon o dekada. Sa pangalawang oras naman ay 5 hanggang 6 na kanta na medyo bago. At sa huling oras naman ay kakantahin ko mga hiniling na kanta ng mga patron ng bar na ito. Ito rin ang paborito kong oras ng aking trabaho dahil nakakatanggap ako ng mga tip o kardagang kita. Puno ng tao ang bar dahil nagkataon na araw din ang sweldo at medyo nakapila na rin ang mga hiniling na kanta na nakasulat sa tissue, balutan ng sigarilyo at sa likuran ng resibo. Kailangan lumagari. Kaya nakiusap ang may-ari ng bar na baka pwede ako mag-apat na oras sa halip na 3 nakagabayang oras. Sumaayon naman ako sa kanyang hiniling. Dahil na rin siguro, mas malaking kumakuha akong tip sa araw na ito. Masaya yung gabi na iyon. Di lang dahil sa karagdagang pagbuhay na kinita ko, kundi ang reaksyon din ang pinaparamdam sa akin ng mga nanonood. Maaari ito sa pamamagitan ng palakpak, madamdaming emosyon, o pakikisabay sa akin sa kantahan. Sumatotal ay positibong reaksyon at gantimpala akin natanggap sa mga nanonood. Medyo pumukaw rin sa akin isang napakaganda at sopistikadong binibini. Natutok na tutok at mukhang manga-mangha habang ako'y tumutugtog. Mukhang gani lang siya at ang kanyang mga kasamahan sa opisina dahil sa mga corporate attorney nito. Napansin kong may inabot siyang sobre sa kanyang kasama. Tumayo ito at tumapit sa akin para ibigay ang sobre. Dahil kakatapos ko lang kantahin ng mga hiniling na kanta ng mga nanonood, binuksan ko ang sobre at tumambad ang 500 piso at papel na nakatupi. Agad-agad ako nagpasalamat sa magandang binibini. At pagbuklat ko ng papel ay nakasulat ang hiniling niyang kanta. Ito ay ang Greatest Love of All na pinasikat ni Whitney Houston. Aminado akong di ito yung tipo ng kanta na sinasama ko sa aking set at alam kong medyo mahirap para sa akin ang kantang ito. Pero imbes na tumanggi, sinabi ko sa magandang binibini at sa mga nanonood, gagawin ko aking makakaya at pinangako kong kakantahin ko to na galing sa puso. Salamat sa Diyos at nakataon ito na medyo maayos. Maaari na rin siguro sa pag-ensayo ko sa videoke. Positibo rin ang mga reaksyon ng mga tao at nakakuha ko ng matamis ng ngiti mula sa magandang binibini. Sapat na siguro yun na para masabi na hindi ako sumablay. Pagkatapos ng aking set, ay nagpasalamat ako sa mga parokyano ng bar. Nag-e-cigarette muna ako sa tapat ng bar habang hinintay ko aking kubra sa gabi na iyon. May kumalapit sa akin at medyo nagulat ako dahil ito yung magandang binibini. Ay ma'am, ikaw pala. Maraming salamat po kanina. Ang aking tugon sa kanya. Nagpakilala ang magandang binibini sa akin. Lisa ang kanyang pangalan. Pinuri niya ako sa pagtanghal ko kanina at yung maayos na pagkanta ko sa kanyang hiniling na kanta. Nasabi niya na medyo sentimental para sa kanya yung kanta na iyon at handog niya ito para sa isang mga mahal niya sa buhay. Ay ma'am, maraming salamat po. Matulong ko lang po at kung di niyo mamasamain, kanino niyo pa siya hinandog. Kung sakaling mapabisita ulit po kayo sa bar, kakating ko ulit ito. Babanggitin ko yung pangalan ng hinandogin niyo na kanta. Ang aking tugon sa kanya. Nabanggit ni Lisa na ito ay para sa kanyang minamahal na kapatid. Mahilig kumanta ang kanyang kapatid at ang kanta na hiniling niya kanina ay isa sa madalas na kantahin nito. Ay, ganun po ba ma'am? Sige po, pag sinabi niyo po siya sa susunod na bisita niyo dito,
Iyayain ko siya makipagdubit sa akin. Ang masaya kong tugon kay Lisa. Napangiti lang si Lisa at nabagit niya matutuwa yun kung sakaling nandito pa siya. Ay ma'am, nasa board po ba siya? Ang aking tanong sa kanya. Napatahimik ng ilang segundo si Lisa at huminga na malalim. At nabagit niya na sumakabilang buhay noong nakarang Miyerkules ang kanyang kapatid. Dali-dali ako humingi ng paumanhin at nagpahig ng pakikirami sa kanya at para sa kanyang pamilya. Ngumiti si Lisa at tinanggap ang aking paumanhin at nagpasalamat sa aking pakikiramay. Sinabi rin niya ang sadya niya sa akin. Tinanong niya muna ako kung wala akong lakad ngayong darating na linggo. Wala naman po ma'am, mamamalengke lang po ako sa umaga at magsisimba lang po pagkatapos, ang aking tugon sa kanya. Ngayong linggo kasi ang huling lamay na kanyang kapatid at nagbabaka sakali siya na kung pwede ako kumanta sa lamay na kanyang kapatid. Inabot niya sa akin ang listahan ng makakantahin. Sinabi niya na 5,000 ang ibabay niya at ibibigay niya ang kalahati ngayon para sa unang pahulog, kung sakaling sumangayon ako sa kanyang hiling. Alas 7 ng gabi magsisimula ang programa na pinagandaan ng kanyang pamilya para sa yumao niyang kapatid. At nakiusap siya na sana makapunta ako 30 minutos bago ito magsimula. Pumahig ako sa binigay na oportunidad ni Ma'am Lisa. Dahil na rin siguro sa karagdagang kita rin ito at medyo gamit ko naman yung makakantahin. Nagpalitan kami ng cellphone number ni Lisa at binanggit niya ang pangalan ng establishmento kung saan pinaglalamayan ng kanyang kapatid na matatagpuan bandang Quezon Avenue sa lungsod ng Quezon. Medyo malayo sa inuwian ko pero didiskartan ko na lang at pipilitin na makapunta ng maaga. Inabot ni Lisa ang kalahating bayad sa akin at nagpaalam na uwi na ito at inaasahan na makakapunta ako at di maliligaw sa lugar kung saan nakalamay ang kanyang kapatid. Alas 4:30 ako malis ng bahay. Inagahan ko na dahil di ako pamilyar sa lugar kung saan nakalamay ang kapatid ni Lisa. Noong nasa Quezon Avenue na ako, nagtanong ako sa mga sidewalk vendors kung saan matatagpuan ito. Tinuro sa akin kung saan kali ito matatagpuan. Pagpunta ko doon, medyo halos ordinary ang mga establishmento dito at para magkakatulad mga pangalan. Dahil alas 5:15 pa lang, naisipan ko tumambay muna sa kalapit na coffee shop para magmerienda at uminom ng kape para hindi antukin. Sa alfresco ng coffee shop ako pumesto. Dahil hirap kumuha ng signal ng cellphone sa loob ng coffee shop. Nag-text rin ako kay Lisa para sabihin ba dito na ako sa mga paninarya at sinabi ko rin na tumambay muna ako sa kalapit na coffee shop. Dahil hindi ko alam saan sa mga paninarya na ito ako pupunta. At kung di na maabala sa kanya, baka pwede niya ako sunduin dito sa coffee shop. Medyo huli ko niya naisip na pamahiin pala karami ng mga Pilipino na bawal sunduin ang bisita o nakikiramay. Alas 6 ng gabi. Habang abala ako sa pagkain at pag-inom ng kape, nagulat ako dahil nakatayo sa tapat ko si Lisa. Ay, Ma'am Lisa, nagulat po ako sa inyo. Pasensya na po, di kita napansin. Pasensya din po pala sa abala. Mahirap na po kasi baka ibang paninara mapasukan ko. Ngumiti lang si Lisa at sinabi ko lang problema at niyaya niya ako pumunta sa puninarya. Habang naglalakad kami, napansin ko na kanina pa tinatakpan ng panyo ni Lisa ang bandang dulo ng kanyang labi. Suspetsa ko pasa ito dahil anidag medyo pagkaitim nito. Medyo makapal din eyebags niya, maaari rin siguro sa puyat at dinadala nito ang kalungkutan. Mukhang di nagawin sa parang kababangon lamang sa kama at nagsuot ng damit na pambahay lamang. Noong nasa paninarya na kami, napansin ko na may konting tensyon sa tapat ng entrada kung saan pinaglalamayan ang kapatid ni Lisa. May isang babae na galit at may sinisigawan ng 2 tao. Nasa tingin ko ay mag-asawa. Sinabi ng babae, dahil sa anak ninyo, kaya namatay daw pamaking ko. Sinabi ni Lisa na wag ko daw ito pansinin at tinuro niya yung nanay niya na nakaupo at nakipag-usap sa mga bisita.
Lapitan ko daw ito at sabing ako yung kakanta sa programa. Nagpaalam si Lisa na lalabas muna para manigarilyo. Ako muna daw bahala at galingan ko daw sa pagkanta. Nakasapo ako kanda sa kinawang programa na handog para sa kapatid ni Lisa, o Liz, na sa tingin ko ito yung palayo ng Yumao. Tumagal ang 3 oras sa programa dahil na rin sa mga eulogy na hinandog ng mga magulang, kamag-anak at kaibigan para sa mahal nilang Yumao. Madamdamin at magandang kinalabasan ng parangal para kay Liz. Pero wala ako narinig o may nagsalita kung anong dahilan ng pagkamatay nito. Napansin ko rin na hindi bumabalik si Lisa at nakakaya kung aalis na ako na hindi pa nagpapaalam sa kanya ng personal. At syempre, nakakaya rin ko rin sa mga magulang niya yung natitirang bahid sa akin. Naisipan kong tingnan ng Yumao sa maganda niyang kabaong para na rin mag-aral ng mataimtim na dasal at magpayag ng respeto. Di ko rin kasi alam itsura nito dahil wala man nakapaskil o pinakitang litrato nito nung ginanap ang programa. Nandun din yung nanay ni Lisa habang nakalapat ang kamay nito sa salamin na kabaong. Deepest condolences po ma'am at sa pamilya po ninyo. Nagpasalamat ang nanay ng Yumao at ni Lisa at nabanggit na maganda ang boses ko. Nagpasalamat ako sa positibo niyang reaksyon at pagkatapos ay lumapit na ako sa kabaong para tingnan si Liz. Ma'am, Lisa? Nagulat at tumayang balibo na aking katawan dahil si Lisa ang nasa kabaong at siyang pinaglalabayan. Iho, maluman na sinabi sa akin ng nanay at sabay hawak sa akin balikan. Pasensya na, di ata sinabi Lisa sa'yo. Nakakampalya si Liz o Liza. Oh, eto na pala si Lisa. Medyo nagulan ako nakita ko si Lisa dahil na corporate attire at nakaayos pa ito na mukhang galing lang sa opisina. Humingi siya ng pasensya dahil di niya kagad nabasa ang text message ko at di niya ako nadaan sa coffee shop kanina hapon. Sinabi na lang niya na buti di ako naligaw. Pagkatapos na sabihin niyo, nakaramdam ako ng pagkalito at sobrang takot. Naitanong ko sa sarili ko, sino yung sumundo sa akin kanina? Hindi na ako makarap sa kabahog ng kanyang kapatid. Nakaramdam ako ng hilo at bigla na lang dumilim. Nagising ako na nakahiga sa folding bed na piniwesto sa family or private room ng punerarya. Napaypayan ako ni Lisa at ng kanyang nanay. Nasabi nila na nawalan ako ng mali kanina. Humingi ako ng pasensya at sinabi ko na dala lang siguro ito ng puyat.